Hagado na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi ng mga buhay asin kadakol na naapektaran. Warasan sa muya sa imong grasya, warasan na sa imong grasya sa mga yaong sa pag-adal, kan kabilugan asin ginikanan kaning virus asin kasabay na helang. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherat. Antabayi siring man ang mga gobyerno asin pribado mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinabamibi niya mo ang gabos ng mga naulakitan na sinda marahay man tulos. Tawan sa muya ang grasya na magingowa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kahorasaan. Inihinahagad niya mo huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahalik kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristiyano, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, matugaw po. Diyos, mahay na agapos sa ilugabos, banwaan ni Diyos. Ngunya na Domingo ang simbahan nagsisilibrar kang solemnidad kan Corpus Christi. Ang Eucharistia tanda kang presensya asin pagkamot ni Jesus sa katawuhan. Sa Eucharistia, sa tuyang inaako, ang hawak ni Jesucristo na iyong tinapan ng buhay na nagtataon ng kusog sa sako. Lugod ang Eucharistia, iyon padagos na magtao sa to ng kusog sa taho kay ng pandemya asin makalipisilan sa buhay. Ang misa po niya tungunyan, may intensyon, pasasalamat, tulot ka mga minasunod. Leren Culiao family, Joel Hernandez, Nilda Arangasa, Isidra Austero, Dolores Profas and family, Sabaybay Torres family, Luz Reform and family, Maria Loreta Dacara, Analisa Sorobis, Edna Lazado and family, Milania de Terra and family, Rodel Clerigo and family, Engineer Rico Tario and family, Mrs. Julieta Acacio and family, Adela Legaspi and family, Jeffrey Competente, Mr. and Mrs. Jonas Riosa and family, Angel Borbor and family, Mr. and Mrs. Val Clavicilias and family. Petition, Maria Mercedes Verga, Antonio and Romina Bilon, Joel Hernandez, Norberto Sabaybay, Joshua Emmanuel, Jennifer Marlon Balinas. Asin man sa pagpamigbi kan mga kalag, orog nang kayo sa kalag ni Dajuliana, Cirila, Flaviano Jr., Flaviana Sr., Brigida, Bienvenido, Felix, Gloria, Karen Cerilino, Henry Sr., Nilo Alejandro, Vilma, Rodolfo, Teresita, Felisa, Socorro, Alex, Mateo, Paula, Asuncion, Claudio, Salvador, Adelaida, Maria Salome, Bibi, Tyler, sa gabos na kalag, dulot ni Sidra Austero. Sa pagpadagos ka sa tong selebrasyon, gibuhon asin man tinurunta ang pinag-aapod na social distancing sa laog asin luwas kay ng simbahan. Matindog pang gabos para sa pagpuan kan banal na misa na papamayuhan ni Reverendo Padre Lindon Balupad.
Marhay na aga po sa inyo gabos. Marhay na agahan po sa imo Padre. Sangaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yesu Kristong kagurangnan, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ng makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamigi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadakan sa tuyang mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga at tulinongan, sa mga taong marahay ang buot, inoomang may ika, linorokya may ika, sinasamba may ika, pinapamurawan may ika, pinapasalamatan may ika, huli kanda kula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, haling langit nun, Diyos amang makakamah, kagurangnan at bugtong Yesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman, ika na nagpapara ng makasalan kang kinaban, kaharaki kami. Ika na nagpapara kan makasalan kag kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaya raki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog halang kaway sa Kristo, kay bangang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiti kita. O Diyos na sa makangangalas na sakramento, nagwalat kasamo nin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasan namimiti kami na sa siring na pagalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawak asin dugo. Padagos ming mamatean sa mo an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahade kay bakan Diyos Ama kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Kanenot na panahon, ang pakikipagtipan, ginigibo sa paaginin pagsakripisyo ng mga hayop, asin pagwirikan dugo kay ni. Sa enot na babasahon, madadangog niyato, na ang tipan ni Diyos sa banwaan ng Israel, nahimo sa siring na paagi, ini nagpapagirumduma sa to, kan dugo ni Kristo. Pagbasa sa libro ng Exodo. Sinabi ni Moises sa banwaan, ang gabos na togon asin gabos na pagbuot nin kagurangnan. Ang bilog na banwaan, durungan na nagsimbag, kukuyugon mi ang gabos na ipinagbuot nin kagurangnan. Dangan, sinurat ni Moises ang gabos na tugon nin kagurangnan. Kansunod na aldaw, pagkaaga, nagpagibo siya nin altar sa puon kan bulod. Nagpatindog nin 12 gapo para sa 12 tribo nin Israel. Dangan nagkapirang mga aking Israelita, tinugo na magdulot nin atang, asin magbuno nin mga toro na dulot sa kagurangnan, bilang atang nin katuninongan. Ang kabanga kan dugo kinuha ni Moises, asin ibinugtak sa planggana, asinan kabanga iwinirik sa altar. Kinuha ang libro, binasa sa mga tawong naghihinanyog, asin ang mga tawo nagsabi, kukuyugon mi ang gabos na ipinagbuot nin kagurangnan, kukuyugon mi. Dangan kinuha ni Moises ang dugo asin iwinirik. Sabi niya, ini ang dugo kantipan na ginibo nin Diyos sa indo. Yaon siyan ang gabos na kukuyugon nindo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran nin kagurangnan. Itaas ko ang kalis ng kaligtasan, apudon ko ang ngaran ng kagurangnan. Paano kong mababalusan ang kagurangnan?
pulikan sa iyang pagkamarahayon para sako. Idudulot ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran nin kagurangnan. Itaas ko ang kalis ning kaligtasan, apudon ko ang ngaran ning kagurangnan. Magayon sa mata nin kagurangnan, ang kagadanan nin mga maimbod sa iya. Surugoon mo ako, kagurangnan, surugoon mo, hinubad mo ang mga nakagapos sako. Itaas ko ang kalis ning kaligtasan, apudon ko ang ngaran ning kagurangnan. Atang ning pasasalamat idinulot ko, ang ngaran nin kagurangnan aapudon ko. Mga panuga ako sa ngaran mo sa kung uutubon, sa atubang ning bilog na banwaan. Itaas ko ang kalis ning kaligtasan, apudon ko ang ngaran ning kagurangnan. Si Jesus iyo ang pinaghalangkaw na padi na nagdulot ni natang sa Diyos para sa banwaan. Alagad ang dugong pinabulos niya, bagong dugo ni mga hayop, kundi ang sa iyang sariling dugo. Sa paagikan dugo ni Kristo, nahimo ang bagong tipan ni Diyos asin tao. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Alagad ngunyan, duminatong na si Kristo, bilang halangkaw na padi nin mga karahayan na maabot. Nag-agi siya sa orog na dakula asin orog karahay na tabernakulo, na bakong gibo kan kamot nin tawo, na bakong gibo sa kinaaban na ini. Siya luminaog sa santuaryo, makasaro asin sagkod paman, dara bakong dugo nin mga kanding asin mga turong ugbon, kundi ang sa iyang sadiring dugo, nakamtan para sa satoan kaligtasan na daing kasagkuran. Kung ang dugunin mga kanding asin mga toro, asin man ang mga abunin sarong baka na iwiniwirik sa mga nadigdaan, nakakapabanal kan sa indang hawak, urog na dugo na idinulot sa Diyos, sa tabang kan espiritu na daing katapusan, urog na makakalinig kan sa tung puso sa mga gibong gadan, tanganing kita makapagsamba sa Diyos na buhay. Kaya siya ang tagapag-ultanan kang bagong tipan, tanganin ang mga tao na inapod para sa pamana na daing kasagkuran, magkamit kan panuga. Ang sa iyang kahadian nangyari, tanganing patawadon ang mga kasala na nalapas, kan inot na tipan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw ng banal na Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw kan tinapay na daing libadura, an aldaw na an kordero Pascual inaatang, an mga disipulos nagsabi kay Jesus, "Sain mo gusto na kami mag-andam kan pamanggihan sa Pasko?" Duwang disipulos sinugo ni Jesus asin sinabihan, "Paduman kamo sa banwa, asin masasabat nindo an sarong lalaki na may darang dulay nin tubig. Sunodan nindo, asin paglaog sa harong, sabihon nindo sa kagharong, nagpapahapot ang maestro kung sain siya makakan kan kordero Pascual, kaiba ang sa iyang mga disipulos. Ipapahiling sa indo ang dakulang sala sa itaas, sangkap asin andam na. Dangan kamo mag-andam kan Pasko para sa to." Ang mga disipulos nagduman, nakaabot sa banwa,
nakuhaan gabos siring sa sinabi sa inda, asin duman nagandam kan pamanggi sa Pasko. Mantang sinda nagkakaka, kinuha ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, binaak, itinao sa mga disipulos asin nagsabi, ako anindo, ini ang sakuyang hawak. Dangan kinuha ang kalis, nagpasalamat, itinao sa inda, asin gabos nag-inom, asin nagsabi, ini ang sakuyang dugo, dugo nin bagong tipan, dugo na papabuloson para sa gabos. Totoong sinasabi ko sa indo, dai na ako mainom kan bunga nin ubas, sagkod sa aldaw na ako mag-inom nin bagong arak sa kahadean nin Dios. Nag-awit nin mga salmo, daan nagluwas, pasiring sa bukid nin mga olivo. Mga tugang marhay na bareta kan sa tong kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ang pag-asa nagdeklara na tag-ura na naman. Kung sa indong mamamalisyahan mananggad, nagpupuo na pag-uran-uran, kasubanggi nag-uran. So mga taga-misibis, hindi ko nakabuhilo pa kasubanggi, na nagparaura na. Pero salamat sa Diyos na dawa nag-uuran-uran na, dahil yan nakaulang sa indo, tangani na magpasiring giraray digdi sa simbahan, ngunya na aldaw na Domingo, tangani na kita magkatiripon bilang banwaan ng Diyos, asin makadulok giraray sa mahal na Diyos. Mga tugang, kung sisiyasaton po nindoan sa indong mga sadiri, saro sa mga dahilan, o kung minsan iyo nga ni ang pinakadahilan, kung natata kita minapasiring sa simbahan, iyan ta gusto tang mamati na nakarani kita sa mahal na Diyos. Urog ng gayo kung may hahagadon, o kung bako, kung may mga namamatian na kapurisawan, pagkatakot, kahaditan sa buhay, gusto tang makarani sa mahal na Diyos, tangani na mamatian ta ang ranga kan sa iyang presensya. Minagian-gian, minakuro kalmaan sa tuyang pagmati, pag nakalaog na sa simbahan, tas sa tuyang pagtubod, yaon diyan ang Diyos, asin namamatikta an sa iyang presensya, asin kita nakarani sa iya. So kadaklan na beses, iyo po iyan ang dahilan kung natata kita minatiripon o minapasiring sa simbahan. Sa konteksto man kaining sa tuyang shrine, na kung sa inyaon ang milagrosang imahen ni Nuestra Señora de Salvacion, kadakol man po na minapasiring digdi sa simbahan na ini, nagahagad nin milagro. Kasuod ma, may nagtitext sa kuya, kamidbid ko duman sa France, na nagihelang daas sa iyang ina, ngaya among, tataga Pampanga, ang apod sa padik sa Pampanga, among, gayon pagdanggon, gari among. Ngaya among, tulungan mo ako kung paano makatanggap ng milagro. So ina niya, kumatos na daan. So iyan ang saro sa pinakadahilan kung natata kadakol na minadigdi sa tuyang simbahan. So enot, presensya ni Diyos, tanganing makadulok sa Diyos kung natata minapasiring sa simbahan. Pandua, nagahagad, nagahanap nin milagro. Mga tugang, tama na magpasiring kita sa simbahan, tanganik na mamatean ang presensya ng Diyos, dangan makakua ning milagro. Urog ng gayo sa banal na misa. Sa katotoohan, ang pinakadakulang milagro digdi sa ibabaw ning kinakban, araw-aldaw, pigigibo ning Diyos. Kundi sa kakulanganing pakasabot ning mga tao, day ini naaaraman. Ano ang pinakadakulang milagrong iyan? Ang milagrong iyan na nakukuha niya to sa banal na misa, na so tinapay na puti na nahikiling nindo, na nababakal man sa nangani, gibukan mga madre, dangan suala, namumpo, na nababakal man sa nangani nindo, dawa dyan sa LCC, pigdudulot nindo, pag kinunsag rakampadi,
Ang tinapay na iyan, nagiging hawak ni Kristo. Ang arak na iyan, nagiging dugo ni Kristo. Sa satuyang pagtubod, iyo iyan ang nangyayari. Balang ang padig minataram, gibukan nindo ini sa pagrumdom sa sako, na pig-uutroman sa nangani, sutataramon ni Kristo. Iyan ang pinakadakulang milagro na nangyayari sa kinaban araw aldaw. Balang igwaning padi na nagmimisa. Kaya ngani, so pinagaakot nindong tinapay, bako na sanayan tinapay, kundi pinagaapod tanang tinapay nin buhay na iyo si Yesu Kristo. Asin supig ako kampadi, pigiinom kampadi na dugo o alak, bako na sanayan ordinaryong alak, kundi dugo ni Kristo. Kaya tama palan na kung naghahanap kita ng milagro, hanapon ta iyan sa laog kang banal na misa, tadyan sa banal na misa, danay na nangyayari ang pinakadakulang milagro na kung sain ang ordinaryong tinapay, ang barato man sa nanganing arak, nagiging hawak asin dugo ni Yesu Kristong kagurangan. Asin iyo ang nagiging niyang danay na presensya sa tahaw niyato. Kaya kung minapasiring ka palan sa simbahan, dai ka minaatubang sana sa paril. Tangani na mamatian mo ang presensya ng Diyos. Minaatubang ka sa tabernakulo. Kung sa inyaon nakasaray, so tinapay ning buhay na iyo sa Yesu Kristong kagurangan, asin iyoan sa iyang presensya sa atubangan niyato. Iyo yan mga tugang ang pinagseselebrar niya itong solemnidad ngunyan. Solemnidad kan Corpus Christi. Ang banal na hawak asin dugo ni Kristo na sa tuyang kagurangan na iyo ang danay niyang presensya sa tahaw niya to digdi sa ibabaw ng kinapay. Si Kristo nagbalik na sa langit na sa tuyang Diyos. Alagad si Kristo sa kalangkaw asin hararom na misteryo, yaon man giraray kairibahan ta digdi sa ibabaw ng kinakban sa paagi kang banal na Eukaristiya kan sa iyang hawak asin dugo. Tas siya nangako sa satuya, sabi baga ni Kristo, kairibahan ako nindo sagod sa katapusan kan kinakban. I will never abandon you. I will be with you till the end of time. Paano iyan pigigibo ni Kristo? Sa paagi kan sa iyang presensya, dyan sa iyang hawak asin dugo, na yaon sa lambang simbahan, pig sa saray, pakatapos na ang banal na misa maselebrar, asin iyuman ang pigaako kan mga nagkukomunyon. Mga tugang, mataram kamo, puro man sanaan eksplikasyon mo, Father, kaya masakit man iyan tubudan. Tatawa man lamang kita, medyo, pero dipisil man ang gadiyan tubudan. Kung bako makusog-kusugan sa imong pagtubod, dahil kakainin matubod. Alagad mga tugang may sarong pruweba na totoo ng God, na ang tinapay na iyan, pakatapos kung sa garong kampadi, nagiging hawak ni Kristo, ang arak na iyan, nagiging dugo ni Kristo. Ang pruwebang iyan, mga tugang sagkod mo niyan, yaon dyan sa Italia, harani sa Roma, sa lugar na pinag-aapod Lanciano. Diyan sa simbahan na ini. Yan. Simbahan iyan, Basilica ni San Francisco. Diyan sa harani sa Roma, sa lugar na pinag-aapod Lanciano. Ano ang nangyari diyan? Kan 700 AD, enot na siglo kan Kristyanismo, igwanin sarong padi, sarong monghe. Nadawa nga di padi siya. Grabe man pagduwa-duwa niya, pag siya nagmisa, pakatapos niyang banggiton so tataramon kan konsagrasyon, so tinapay na nasa atubangan niya, maging hawak ni Kristo, so dugo, maging dugo ni Kristo. Grabing pagduwa-duwa niya, dahil siya nagtutubod basta-basta. Paano man ngaya mangyari ini? Alagad milagro nin mga milagro. Sarong aldaw na siya nagmimisa. So tinapay, dai na sa naging tinapay, kundi naging laman mananggan. So arak, naging dugo mananggan. Pinag-aradalan ng mga siyentipiko o mga
Doktor, napatunayan na ito mananggad. Hanggang ngunyan, yaon dyan sa simbahan na iyan. Ang hawak na iyan, nahalik sa tinapay, na pagkatapos na konsagrarong kampadi, naging hawak, asin naging dugo. Iyo po iyan ang, yan na gari, yaon di sa parting wala o to gayo din do iyan. Sa taas kayan, gari monstrance, yaon dyan, sagkod ko niyan, nakapreserve yan. Bako nganing nakapreserve, kundi talagang dain nalalapa. Hanggang ngunyan. Pirang ribong taon na ang nakaagi, sagkod ko niyan, magpasiring ka mo sa lansiano, yaon iyan. Yan sa taas na yan kan monstrance, iyan so hawa. So tinapay na naging hawa. Diyan sa baba, yaon dyan so arak na naging dugo. Hanggang 1970s, pinag-adalan iyan, pig-examine iyan kan mga doktor. Asin ang simbahan nakapagsabi, totoo mananggad na ini hawa, laban, asin ini dugo. Sagkod nga ni sa pag-examine kaya, na-find out pa kung anong blood type kan dugo. Type A bidaan. Milagro ning mga milagro na sutinapay, naging laman. Suara, naging dugo. Sarong patutuo, nagdadanay na patutuo, na ang satuyang pinagtutubudan, diyan sa banal na hawak asin dugo ni Kristo, totoo. Inhuli kayan mga tugang, mamuklat kita sa realidad na ini. Ang pigaako mo na komunyon, bako yang biskwit, si Kristo iyan. Ang sa iyang hawak asin dugo. Kaya ang pinakasagrado, pinakasagradong bagay sa simbahan, bako ang imahe ni ina, bako sa pagdainggalang kina. Bako iyan ang pinakasagradong bagay sa simbahan. Ang pinakasagradong bagay sa simbahan, iyan na hawak asin dugo ni Kristo na yaon sa tabernakulo. Iyan ang pinakasagrado. Ninhulit ang pinakasagrado, minaluhod baga kamo, pag abot na duman sa pinakabanal na parte kan misa, so pagkonsagra. Minaluhod ang mga tao tangan ipahiling, ang halangkaw na pagalang, pagsamba, diyan ki Kristo Jesus, na sa tuyang mata, nagiging tinapay, asin arak, hawak, asin dugo. Praktikal naman po na mga implikasyon sa satuya. Pag naglaog sa simbahan, girumdumon iyan. Yaon si Kristong kagurangan. Takwinin paggalang, takwinin pagsamba. Tasupig paparahagadan mong Diyos ning maski ano-ano, yaon diyan. Kaya kaming mga padi, medyo nahuhuro high blood. Pag sa laog kan simbahan madangog mo, maribukon, nalilingawan, yaon si Kristong kagurangan. Kung ang padi, dai ma-high blood, pag naabutan sa iyang simbahan ang mga tao dyan, dai na pigre-respeto ang Santissimo, baad ang padik naan, lingaw naman sa pagkapadik niya. Sa tuyang pagtubod, iyan si Kristong kagurangan, asin presensya niya sa tahaw niya to. Pag ako mo kang komunyon, yaon sa imo si Kristong kagurangan, si Kristo Jesus na nagsabi sa imo, ang sakuyang laman, tunay na kakanon, ang sakuyang dugo, tunay na inumon. Nadangog nato sa Ebanghelyo, so pagmukna, pagtugdas ni Kristo, kan Corpus Christi. Pagtugdas ni Kristo, kan banal na Eucharistia. Kan sinabi niya, ini ang sakuyang hawak, ini ang sakuyang dugo. Asin lambang nagmimisa kita, so ginibo ni Kristo kan enot na Huwebes Santo, inuutruta iyan. Iyo yan mga tugang ang dahilan kung natatagustutang igalang ang simbahan, irespeto ang simbahan, pakabanalon ang simbahan, tas sa tuyang pagtubod sa laog kang simbahan na iyan. Yaon an sa imong Diyos, si Kristo Jesus. Kaya pag nalilingawan ang bagay na iyan,
Iyan ang nagiging dahilan kung natatadawa sa palibot kan simbahan, kadakol na bakong magayon ang nangyayari. Talingaw na yaon si Kristo, pwedeng magburungagan sa gilid kan simbahan. Taday man dyan si Kristo, day man rumdong, kaya burungagan kita digdi. Paglingaw iyan, paglawag sa simbahan, digdi kita irestoryahan. Kung dahil man sa nang dakol na tao, pag tuminukaw ako, sa itaas pa ang bitis ko. My God! Minalibong ka ng payo ko. Pasensya na po ka mo. Kung di na ako man kaya bilang padi, na nag-adal sa seminaryo, nagtubod, pinag-adalan, na iyan man ang totoo, na si Kristo iyan, hawak asin dugo, asin inyo man nga pigbubukay ning mga padi. Nalilingawan kan minsan kan mga tao ang tamang paggalang. Tamang pagrespeto, tamang pagsamba. So, ngunyan po, iyo iyan ang ipinapakirumdum sa to sa paagi kaini, selebrasyon, kan solemnidad, kan Corpus Christi. Kaya kung naghahanap ka kang presensya ng Diyos, dulog sa Eucharistia, dulog sa misa. Kung naghahanap ka ng milagro, dulog sa misa. Tayaon dyan ang araw-aldaw na pinakadakulang milagro na pinagigibo ng Diyos para sa satuyan. Sa imong pag-ako kang banal na komunyon, marumduman mo, kairibahan mo, asinyaon sa imo si Kristo Jesus. Huli man kayan mga tugang, diit sa napong pasakbit, digdi ko kung minsan gustong ipasabot, na ining pigigibot ako baga, pag ma-komunyon ka mo, ang iba minapundo pa dyan, ma-komunyon, kakakanong pinapaidangan mabaw. Bako man po sala, pero bako man tamaon. Ha? Tapos pagbaw nindo, aram ko, pagpahiling nindo ito ng paghalang, pagdebosyon. Bako man na sala, pero bako man na tamaon. Tapag nagbaw ka, sisay pa pigbabawan mo, sisay pa pig sasamba mo, na yaon na sa imo si Kristo. Sabutan po nindo. Kung nasasabutan ta ang realidad na iyan, dahil tayong gigibuhon. Nagaribaga pakaako ki Kristo, mabaw digdi, mabaw ki ina o mabaw kung sain. At akyaon na sa imo si Kristo. Kaya pakaako mo, dumana sa tukawan mo, pamibi na, pasalamat na. Kagurang na naiso, salamat yaong kasako. Inako ta ka, proteksyonin man lugod ako sa kung anuman. Kung naghahanap kita ning mga proteksyon sa buhay, kung misan madigdi, mga riders nga sa motor, maadigdi mapabindisyon sa padi, tanganing day maadiskuido. Ano bang proteksyon pigahanap mo kung inako mo si Kristo? Yaon sa imo. Natatamahanap ka pa kan mga agwabinditang iyan, although nakakatabang iyan. Kundi sa kakulangan sa kung minsan kang pakasabot. Nagkomunyon ka, yaon sa imo si Kristo. Kung may pagtukod ka, anong diskwido maabot sa imo? Kung may pagtubod kang yaon sa imo si Kristo, papakaingatan mo ang sa imo, ang sa iyang presensya dyan sa imo. Iyan po ang mas tama. O, tatibaan magkadaragit naman kamo sa kuya, ini ngayang padi na kung ano-ano sa nagkareparo. Well, you may say it that way. Kundi sa kuya man po kaya, na nag-adal, nasabutan ang mga bagay na iyan. Kasaklan ko, kung sunasabutan ko, dahil ko man ipasabot sa saindo. Tayo ng trabaho kang padi. Ipasabot ang mga bagay na yan. O kaya pag nagkomunyon po kamo, pakatao sa indo kang padi, ako ana, si Kristo iyan. Balik na sa imong tukawan, luhod na kung maluhod, pangajik na. Napakarumdumon mo, inako mo, si Kristo Jesus. Yaon sa imo, magiging kalasag mo sa kung ano pa man, magdanay kalugod sa iya, tanganit na siya, magdadanay man sa imo. Kaya kung danay tagpiga ako ang banal na komunyon na uutog ta sa mga tataramo ni Kristo, magdanay ka mo sa ko, tanganing ako man magdadanay sa indo. Magayunon pag-isipon nin sarong may pagtubod sa Diyos. Napakatapos niya magsimba, naako niya si Kristo Jesus. Sa tinapay nin buhay na inako niya, kairibahan niya sa pagbaklay sa buhay na ini.
Asin ang presensyang iyan ni Kristo sa imo, pwedeng magibo ni anuman ang milagro na hinahanap mo, pigmamaot mo, asin kaipuhan mo. Lugod pa man mga tugang, mamidbidan ta si Kristo Jesus sa presensya kang tinapay na iyan. Aakuon ta naman siya, lugod magibo siya, ning kadakol na milagro sa satuyang buhay, kita na mga danay na nagaako kay Kristo, an Corpus Christi. Matindog na po. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong nakikan Diyos, asin namudagi kan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki din nila saro sa pagka-Diyos Ama. Huli sa iya na kaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Nagkilig siya halis sa kalangitan, asin na nila maanhuli kan Espiritu Santo, kiberan Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sa kod sa kagadanan, asin nilinubong, asin ka ni katulong aldaw na buhay liwag, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to ka nama, asin mapuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadian din katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan as ikagtaonin buhay, nagikan sama asin sa aki. Siya kay bapanama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa pagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.